Cooking time! Anyong mga kamis, today nga pala ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluluto ng doenjang jjigae dito gamit yung crab na nahuli namin other day. At dahil nga doenjang jjigae siya, hindi pwedeng mawawala yung soybean paste. Mabibili to sa Korean Mart. Nag-prepare din pala ako ng tofu, radish. Naglalagay din ako ng pumpkin kasi masarap yung pumpkin nila dito. At yung mga onion at garlic at may chili din. Optional to, pero naglalagay talaga ako ng kangkong pag nagdodoenjang jjigae ako kasi wala pong spinach ngayon or sigumchi. Sa pagpiprito pala ng mga Korean food, sa oil yung ginagamit ko. Kasi mas babango siya. Tuwing nagdodoenjang jjigae ako or kimchi jjigae, piniprito ko talaga yung mga gulay. At pagkatapos ko nga igisa konti yung garlic, sinunod ko naman yung onion. Kasi sa may oil yung gamit, sobrang bango talaga na niluluto sa loob ng bahay. Una ko nga nilagay dito yung crab. Yan pala yung mga crab na nahuli namin other day. Ginisa ko siya saglit sa sesame oil at saka sa garlic at onion. Para naman mawala yung lansa. Nilagay ko na din dito yung mga shell na nakuha ko din doon sa dagat. Sinunod ko na din yung doenjang o yung soybean paste. Ginisagisa ko lang siya konti kasama yung crab para naman talaga manuot yung lasa sa loob. Minsan naman kung walang crab, clam at saka tuna yung gamit ko pero same procedure pa din. Sobrang bango na nga sa loob ng bahay. Sinunod ko na din lagyan ng tubig. At aantayin lamang yung kumulo. At yung mga bubbles naman sa taas, tinatanggal ko. Yung iba hindi na nila pinapansin yan. Pero ayoko kasing may mga bubbles siya sa taas. Pagkatapos kong tanggalin yung mga bubbles sa taas, sinunod ko naman yung radish at saka yung pumpkin. Ang sarap ng pumpkin nila dito sa Korea, matamis. Hindi ko na nakuhaan sa video, pero nag-adjust ako ng taste. Naglagay ako ng salt at pepper. Pagkatapos naman, nilagay ko na yung tofu. At dahil malambot yung tofu, sinunod ko na agad yung kangkong. Yung kangkong naman is optional siya. Pwede namang walang kangkong. Mas masarap to pag medyo maanghang ng konti, kaya naglagay ako ng chili paste. Optional lang din yan. Naglagay ako ng chili paste at chili powder ng konti. Nilagyan ko rin pala siya ng green chili. Optional lang din yun. Kung ayaw na maanghang, pwede nyo naman tanggalin yan. Pinakuluan ko na nga siya at ganyan na yung itsura niya. Nakakatakam talaga lalo na't fresh yung crab. Alam kong matamis yung sabaw. Itong recipe na to pala is pasado din sa mga in-laws ko. Gustong gusto nila pag ako yung nagdodoenjang jjigae. Sayang at wala akong kung namon ngayon. Yung kung namon naman is yun yung toge. Masarap din yun pang sahog sa doenjang jjigae. Kaya lang walang available sa bahay ngayon. Ito yung advantage dito kasi malapit kami sa dagat. Anytime pwede kaming kumuha ng mga fresh seafood. Kung hindi kami magpi-fishing, magka-crab hunting kami. Minsan naman kumuha kami ng mga clams kasi marami din dito. At kainan na! Sana itry nyo din yung recipe na to kasi nagugustuhan to ng family ko dito sa Korea. Nandito na lang muna. Salamat sa panonood. See you again in my next vlog. Bye! Amping!